Nakaramdam ka na bang matinding pag-aalala, isang pagkakataliwas sa espiritual na bumubulong ang mga pagdududa sa iyong pag-unawa sa pananampalataya? Nahirapan ka na ba sa tila magkasalungat na mga aspeto ng Biblia, partikular na ang kuwento ni Judas Iscariote? Lahat tayo ay tinuruan ng simpleng salaysay. Si Judas ang traidor, ang sagisag ng kasamaan. Ngunit paano kung kalahati lang iyon ang kuwento? Paano kung ang Biblia, sa banal nitong karunungan, ay nagtataglay ng mas komplikadong katotohanan, isang katotohanang humamon sa iting mga preconceived notions tungkol sa pananampalataya, sa Diyos, at kay Hesukristo? Ito ay hindi basta isa pang pagkukuwento ng isang pamilyar na kuwento. Ito ay isang paghahayag, isang paglalakbay sa puso ng isang misteryo na nababalutan ng mga siglo ng hindi pagkakaunawain. Maganda na tanungan ng lahat ng iyong inakala mong alam mo tungkol kay Judas at ang malalim na papel na ginampanan niya sa banal na plano ng Diyos. Ito ay tungkol sa pananampalataya, tungkol sa Biblia, tungkol kay Hesukristo at sa walang pagbabagong pag-ibig ng Diyos. Mag-unsubscribe na ngayon at pindutin ang notification bell dahil ang ating matutuklasan ay yuyugyog sa iyong pag-unawa sa mahalagang taong ito hanggang sa ugat. Samahan mo ako dahil ito ay isang paglalakbay na ayaw mong mawala. Ang katotohanan tungkol kay Judas na itinago sa loob ng maraming siglo ay malapit ng mahayag. Magsimula tayo sa pagsusuri sa mga komplikasyon na nakapalibot kay Judas. Madalas tayong binibigyan ng isang simpleng paglalarawan, si Judas ang traidor. Ngunit ang mga banal na kasulatan, kapag binasa ng may bukas na puso at sa pamamagitan ng lente ng pananampalataya kay Hesukristo, ay naglalarawan ng isang mas detalyadong larawan. Hindi ito tungkol sa pagdadahilan sa kanyang mga ginawa, ngunit tungkol sa pag-unawa sa lalim ng kanyang pagkatao, ang kanyang mga pakikibaka, at ang malalim na epekto ng kanyang mga pinili sa mas malaking salaysay ng plano ng Diyos. Gaya ng inihayag sa Biblia, isipin ito sa ganitong paraan. Isipin ang isang piraso ng isang napakagandang mosaic. Kapag nakita ng mag-isa, maraming mukhang hindi hanong mahalaga. Ngunit sa mas malaking konteksto ng kumpletong disenyo, ang kahalagahan nito ay hindi may kakaila. Ang papel ni Judas ay halos kapareho. Ang kanyang kuwento, gaya ng inihayag sa Biblia, ay isang patutu sa pangkalahatang biyaya at awa ng Diyos. Isa lang alang ang pinagmulan ni Judas. Siya ay isang tagalabas, isang lalaki mula sa isang rehiyon na naiba sa iba pang mga disipulo. 1:4-6 ng katayuang ito na tagalabas, isang detail na madalas na napapabayaan, ay maaring nagamag sa kanyang mga panlob na pakikibaka, sa magadamdamin ng paghihiwalay na maaring nakaapekto sa kanyang mga pinili. Dinala niya ang bigat ng pagkakaiba, isang pasanin na marami sa atin ang maaring maugnay sa atin ang maaring maugnay sa ating sariling buhay. Isipin ang presyon, ang banayad na pagbubukod, ang pakiramdam na hindi lubos na nabibilang. Paano kaya iyon nakaapekto sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Hesukristo, at sa kanyang pag-unawa sa plano ng Diyos? Dapat nating tingnan ang higit pa sa ibabaw, higit pa sa simpleng label na traidor, upang makita ang taong nagpupumilit sa kanyang pananampalataya. Ang huwag nating kalimutan ang kanyang posisyon sa grupo. Si Judas ang tag-apagingat ng kaban ng yaman, isang posisyon ng tiwala at responsibilidad. 1:12-6, 1:30-29, mahalaga ang katotohanan ito. Ipinapagitan nito na, sa simula man lang, siya ay may matas na pagdingin, na siya ay nagtatamasa ng isang antas ng paggalang sa grupo, isang sukat ng tiwala na ipinagkaloob sa kanya ni Hesukristo mismo. Ito ay direktang sumasalungat sa simpleng salaysay ng isang masasamang tauhan. Nagmumungkahi ito ng isang mas komplikadong salaysay na punong panloob na tunggalyan at ang potensyal para sa pagtubos kahit nasa harap ng lubos na pagkabigo. Paano na-impluensyahan ang posisyon na ito ng tiwala ang kanyang mga aksyon, at ano ang sinasabi nito tungkol sa lalim ng kanyang panloob na tunggalyan? Ang Biblia ay nag-alok ng kapahiwatig, ngunit nasa atin ang masusing paghahanap upang hanapin ang katotohanan ng may pananampalataya at isang pagnanais na maunawaan.
Ang katahimikan ni Judas sa mga canonical na ebanghelyo ay kapansin-pansin din. Siya ay halos hindi nabanggit. Ang kanyang mga inisip at pagkikibaka ay nananatiling hindi halong kilala. Ang kawalan ng tinig na ito ay nagdaragdag ng isa pang laye. Nangangain niya sa atin na pagnilayan ng mga panloob na labanan na maaaring kanyang hinarap. Nahanap natin ang aining sarili na nagtatanong ano ang kanyang mga pagdududa, ano ang kanyang mga takot, ano ang kanyang mga pag-asa sa tahimik na mga espasyo sa pagitan ng mga kuwento ng ebanghelyo. Nahanap natin ang aining sarili na pinag-isipan ng puso ng tao nagpupumilit sa pananampalataya at nahanap ng mga sagot sa mga pahinang ni Biblia, ginagabayan ng pag-ibig na Diyos at ng mga turo ni Hesukristo. Ang mga hindi nasagot na tanong na ito ay hindi nilayon upang hatulan, ngunit upang ihayag ang malalim na pagiging komplikado ng pananampalataya ng tao at ang mga hamon na iting kinakaharap sa ating espiritual na paglalakbay. Ito ay isang mahalagang punto, isang turning point sa ating pag-unawa kay Judas at sa mas malawak na salaysi ng kaligtasan. Suriin natin ito ng mas malalim. Magtungo tayo ng mas malalim sa mga presyo ng lipunan na maaring nakapekto kay Judas. Ang mga katotohanan sa sosyo-ekonomiko ng unang siglo sa Palestine ay malupit. Ang kahirapan ay laganap at ang mga oportunidad ay kakaunti. Si Judas bilang tagapag-ingat ng kaba ng yaman ay magiging pribado sa limitadong mga pinagkukunang yaman ng grupo. Isipin ang pagkapagod sa pamamahala ay mga pinagkukunang iyon, ang patuloy na presyon upang matiyak na natutugunan ang mga pangangailangan ng lahat, ang pananagutang pinansiyal na ito, na sinamahan ng kanyang katayuang tagalabas, ay maaring lumika ng napakalaking stress, maaring naramdaman niya ang bigat ng inaasahan ng pasanin ng pagbibigay para sa iba, kahit na siya ay nagpupumilit sa kanyang sariling mga panloob na tunggalyan. Naramdaman ba niya ang kawalan ng kakayahan? Natakot ba siya sa pagkabigo? Ito ay mga tanong na dapat na itinisalang-alang. Bukod dito, ang klima ng politika ay pabago-bago. Ang pananakop ng Roma ay isang patuloy na pinagmumulan ng tensyon at kaguluhan. Ang mga zealots na nagtataguyod ng marahas na paghihimagsiklaban sa Roma ay isang makapangyarihang puwersa. Naramdaman ba ni Judas ang pagiging-hati sa pagitan ng kanyang katapatan kay Jesus at samgapresyo ng kanyang panlipunan at pampulitikang kapaligiran? Nakita ba niya ang mga turo ni Jesus bilang isang daan sa kalayaan? O nakita ba niya ang mga ito bilang hindi sapat masyadong pasibo sa harap ng pangapi ng Roma? Kailangan nating isalang-alang ang posibilidad na ang kanyang pagtataksil ay hindi lamang isang bagay ng kasakiman, kundi isang maling pagtatangka upang pilitin ang kamay ni Jesus sa upang magudyok ng mesyanikong paghihimagsik na maaring kanyang pinaniniwalaan na kinakailangan. Hindi ito upang bigyang katwiran ng kanyang mga aksyon ng gunito upang manuwaan ng mga komplikasyon ng kanyang mga motibo. Ang konsepto ng pagtataksil mismo ay nangangang ng karagdagang pagsusuri. Sa maraming kultura, ang pagtataksil ay hindi basta isang kilos kundi isang proseso. Isang unti-hunting pagkasira ng tiwala at katapatan. Ang mga aksyon ni Judas ay hindi nangyari magdamag. Ito ay isang bungang mga magpanloob na pakikibaka, mga panlabas na presyon, at marahil ay isang hindi pagkakaunawa sa misyon ni Jesus. Ang mga kwento ng Ebanghelyo ay nag-alok ng masulyap sa prosesong ito, mga pahiwatig ng kawalan ng pag-asa at pagdududa, ngunit ang kumpletong larawan ay nananatiling mahirap makuha. Naiwan tayo upang tipunin ang mga pira-piraso, upang isipin ang mga pag-usap, ang mga hindi sinasabi na pagkabalisa, ang mga panloob na debate na nagresulta sa nakamamatay na desisyon na iyon. Ang salaysay ni Judas ay hindi isang simpleng kwento ng mabuti laban sa masama. Ito ay isang kwento ng tao, isang kwento ng pananampalataya, pagdududa, at ang pakikibaka upang pagkasunduin ang mga panloob na tunggalyan sa mga panlabas na presyon. Ito ay isang kwento na umayon sa ating sariling mga karanasan ng pagdududa, pagkabigo, at ang mga komplikasyon ng likas na katanggihan ng tao. Sa pamamagitan ng paggalugat sa mga nuances na ito, sa pamamagitan ng pagkilala sa mga dimensyon ng tao sa kwento ni Judas, nakakakuha tayo ng mas malalim na pagpapahalaga sa biyaya at awa ng Diyos, isang biyaya na umabot kahit sa mga gumagawa ng pinakamasamang pagkakamali. Upang lubos na maunawaan si Judas,
Dapat nating sikaping maunawa ng konteksto ng kanyang buhay, ang mga presyon na kanyang hinarap at ang mga panloob na labanan na kanyang nilabanan. Doon lamang natin masisimulan na maunawa ng malalim at komplikadong kadalasang hindi naunawa ang figura na ito. Dapat nating lampasan ang simpleng mga pagatol at sumisit sa masalimuot na telang kanyang karanasan bilang tao. Ito ay nangangailangan ng pakikiramay, isang pagpayag na makita ang mundo mula sa kanyang pananaw, at isang pagilala na kahit na sa pinakamadilim ng gakilos, ang potensyal para sa pagdubos at ang walang pagbabagong pag-ibig ni Diyos ay nananatili. Isa lang ang posibilidad na ang kanyang ginawa, kahit gaano pa ito kasama, ay hindi lubos na walang isang desperadong pag-asa, isang may depektong pagtatangka upang mapabilis ang isang kinabukasan na kanyang pinaniniwalan, isang kinabukasan na tragically ay lumihis mula sa pangwakas na plano ng Diyos. Ang bigat ng posibilidad na ito, ang nuance na ito, ay nararapat sa ating maingat na pagsasalang-alang. Ang katahimikan na nakapalibot sa mga motibo ni Judas ay nakakabinggi. Ang mga ebanghelyo ay nag-alok ng mga pera-perasong sulyap na nag-iwan ng malawak na mga agwat ng haka-haka. Talaga bang naniniwala siya na siya ay kumikilos para sa ikabubuti ni Jesus, kahit na ang kanyang mga pamamaraan ay tragically ay mali? Inaasahan ba niya ang isang marahas na pag-aalsa, isang puwersahang pagbagsak ng pamamahala ng Roma na naniniwala na sa pamamagitan lamang ng gayong kaguluhan ay may tatag ang kaharian ng Diyos? Ang kanyang mga aksyon ay nagmumungkahi ng isang lalaking nagpupumilit sa isang malalim na panloob na tunggalyan, isang banganay na panloob na tunggalyan, isang pananampalataya at ng kanyang masigasig na pananampalataya at ng kanyang desperadong pag-aasa para sa isang nasasalat. Agarang pagpapakita ng pananampalatayang iyon, marahil ay mali ang kanyang pag-unawa sa mga turo ni Jesus na nakakamali ng pagtitiis sa pagiging pasibo, pag-ibig sa kahinaan. Madalas nating ipinaproyekta ang ating sariling mga interpretasyon sa kanyang mga aksyon na nakikita lamang siya bilang isang traidor, isang kontrabida. Ngunit paano kung ang kanyang pagtataksil ay nagmula sa isang baluktot na pag-unawa sa propesiya ng Mesiyas? Isa lang ang makasisayang konteksto. Ang zealots ay laganap noong panahon ni Jesus. Ang mga grupo ay matinding sumasalunggat sa pananakop ng Roma na nagtataguyod ng armadong paghihimagsik. Naimpluwensyahan ba si Judas ng karadikal na grupo na ito? Nakita ba niya si Jesus bilang isang potensyal na pinunong paglaban na ito, isang nakatagong revolusyonaryo na naghihintay na mahayag? Marahil ang kanyang gawa ng pagtataksil ay hindi nilayon bilang isang gawa ng pagtataksilan, ngunit bilang isang katalista, isang desperadong pagtatangka upang pukawin si Jesus sa pakilos, upang pilitin ang kanyang kamay, upang simulan ang revolusyon na pinaniniwalaan ni Judas na itinagdan Diyos. Ang interpretasyong ito ay hindi nilayon na pangbigyang katwiran ng kanyang mga aksyon, ngunit upang magbigay liwanag sa komplikadong sosyo-politikal na tanawin kung saan siya nagtrabaho. Ang kanyang pag-unawa sa misyon ni Jesus ay maaaring ibang-iba sa iba pang mga disipulo, isang pagkakaiba na hindi nagmula sa sama ng loob ng ngunit sa isang masigasig kahit na mali na pagnanais para sa kalayaan. Kinakailangan din nating bigyang pansin ang mga aspektong psikolohikal. Nagdusa kaya si Judas mula sa matinding pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, sa pakiramdam na napapailalim siya sa iba pang mga disipulo? Nahirapan kaya siya sa mga damdamin ng paninibugo, inggit, o kahit na sa pakiramdam na pinagtaksilan siya ni Jesus mismo? Isang pagkabigo na maabot ang mga inaasahan ni Judas. Binabangit ng Mia Ebanghelyo ang papel ni Judas bilang ingatyaman, isang posisyon na may responsibilidad na maaring nagdulot ng pakiramdam ng pagmamayari at kontrol. Ang pagkawala ng kontrol na ito, ang nakikitang pagbabago sa mga prioridad ni Jesus ay maaring nagdulot ng kanyang pagkadismaya at nag-ambag sa kanyang pagtataksil. Hindi ito mga dahilan, ngunit indiadaan tungo sa mas malalim na pag-unawa sa kanyang mga panloob na pakikibaka, ang mga psikolohikal na presyon na maaring humubog sa kanyang mga pinili. Dapat nating isalang-alang ang posibilidad ng isang malalim na krisis sa psikolohikal,
isang kaguluhan sa espiritual at emosyonal na nahayag sa isang trahedya at hindi na mababawi pang kilos. Ang bigat ng giyang panloob na tunggalian na pinalala ng nigapanlabas na presyon ng kanyang panahon ay maaring hindi na matiis. Ang basta-basta na pagtawag sa kanya bilang isang sakim na traidor ay ang pagwalang bahala sa masalimuot na tela ng kanyang karanasang bilang tao, isang telang hinabi mula sa mga sinulid ng pananampalataya, pag-alinlangan pag-asa, kawalan ng pag-asa, at sa huli mga nakapipinsalang pagpipilian. Bukod pa rito, ang salaysay mismo, gayang iniharap sa mga-ebanghelyo, ay pira-piraso at madalas na magkasalunggat. Ang ibang-ibang mga salaysay ay nag-alok ng magkakaibang pananaw sa mga motibasyon ni Judas, na nagbibigay din sa likas na mga limitasyon ng pag-asa lamang sa mga tekstong ito para sa isang kumpletong pag-unawa. Ang mga pagkakaiba ay maaring sumasalamin hindi lamang sa mga pagkiling ng mga ebanghelista kundi pati na rin sa likas na magkakasalimuotan ng pag-ugali ng tao, ang kahirapan sa pagguha ng buong saklaw ng mga motibasyon ng isang tao, lalo na sa isang napakahalaga at punong emosyon na sandali sa kasaysayan. Dapat na iting kilalanin ang posibilidad na ang mga ebanghelyo na isinulat mga dekada matapos ang mga pangyayari ay maaring hindi sinasadya o sinadyaman na pinalaki ang ilang mga aspeto ng karakter ni Judas upang maglingkod sa isang partikular na adyenda sa teolohiya. Ang paglalarawan kay Judas bilang ang sugdulang traidor ay nagsisilbing isang makapangyarihang babala, isang matinding paalala sa kahinaan ng pananampalataya at sa mga nakapipinsalang bungga ng pag-aalinlangan. Gayunpaman ang salaysay na ito ay maaring nagtago ng isang mas malalim, mas makataong katotohanan. Isa lang ang posibilidad na ang mga kilos ni Judas ay hindi isang sinagyang pagtataksil, ngunit isang desperadong pagsusugal na pinag-ediukan ng isang matinding hindi pagkakaunawa o isang maling interpretasyon ng mga propesya. Marahil ay naniniwala siya sa kanyang sariling lubang may depektong paraan na siya ay kumikilos alinsunod sa kalooban ng Diyos. Marahil napagpasyahan niya na ang sapilitang pakilos kay Jesus, ang pag-udyukan isang paghaharap sa mga awtoridad, ay hantong sa huli sa katuparan ng mga propesya ng Mesiyas. Kahit na ng mga hulugan, ito ng pansamantalang pagkatalo o maliwanag na pagkatalo, ang interpretasyong ito ay nagmumungkahi ng isang trahedyang ironiya. Ang pagtatangka ni Judas na mapabilis ang kaharian ng Diyos ay hindi sinasadyang humantong sa maliwanag nitong pagkawasak. Ang kanyang maling sigasig, nabunggan isang masigasig, bagamang may depektong pananampalataya, ay nagresulta sa isang kinalabasan na direktang kabalitaran ng kanyang mga intensyon. Ang panana na ito ay nangangailangan muling pagsusuri sa tradisyonal na paglalarawan kay Judas bilang isang ganap na masamang figura. Sa halip, maaari natin siyang makita bilang isang komplikado, lubang may depektong individual na nakikipagpunyagi sa mga panloob na tunggalian at panlabas na mga presyon na sa huli ay nagapi sa kanya. Ang kanyang kuwento ay nagiging isang babala hindi lamang sa pagtataksil, kundi sa mga panganib ng fanatismo, ang nakakakit na kapangyarihan ng maling interpretasyon, at ang mga nakapipinsalang bungga ng pagkilos sa mga may depektong palagay. Ito ay nagtataas ng malalalim ng tanong tungkol sa kalikasan ng pananampalataya, ang mga limitasyon ng pangunawa ng tao, at ang potensyal kahit na para sa pinakamasigasig na mananampalataya na gumawa ng mga malagim na pagpipilian na pinag-udyukan ng maling sigasig. Ang bigat ng kanyang mga kilos, ang laki ng kanyang nakikitang pagkabigo, ang nakakadurog na pasanin ng responsibilidad, ang mga elementong ito na sinamahan ng kaguluhan sa sosyo-politikal ng kanyang panahon, ay nagpinta ng isang larawan na mas malalim at mas trahedya kaysa sa isang simpleng sakim na traidor. Ang kanyang kuwento ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang malalim na psikolohikal at espiritual na drama, isang babala na patuloy na tumutunog sa mga siglo. Bukod pa rito, ang pag-alugad sa mga motibasyon ni Judas ay nangangailangan ng pagsusuri sa sosyo-politikal na konteksto ng kanyang panahon. Ang Judea noong unang siglo ay isang pabago-bagong lupain na kumukulo sa sama ng loob laban sa pananakop ng Roma. Ang mga zealots,
isang matinding nasyonalistang grupo na nagtataguyod ng armadong paghihimagsik, ay aktibong hinahamon ng otoridad ng Roma. Ang ministeryo ni Jesus kasama ang mensahe nitoong pag-ibig at hindi karahasan ay maaaring lumitaw sa ilan, kabilang na marahil si Judas bilang hindi sapat na radikal, masyadong pasibo sa harap ng pangapi. Nagduda kaya si Judas na nadismaya sa tila mapagkasundong paraan ni Jesus na ang isang mas malakas na paghaharap ay kinakailangan upang palayan ng kanyang bayan. Nakita kaya niya ang pag-aresto at paglilitis kay Jesus bilang isang kalkulado, bagaman mapanganib, na estratehiya upang mag-udyok ng mas malawak na paghihimagsik. Ang mismong kilos ng pagtataksil sa kontekstong ito ay maaaring bigyang kahulugan hindi lamang bilang pagtataksil, kundi bilang isang desperado, bagaman mali ang pakilos na pagtatangka sa revolusyonaryong aksyon. Ang interpretasyong ito ay hindi nagpapawalang sala sa mga kilos ni Judas, ngunit nag-alok ito ng isang palangkas para sa pag-unawa sa mga ito sa loob ng isang mas malawak na makasaysayan at pampulitikang tanawin. Ang kanyang mga kilos ay hindi ginawa sa isang vacuum. Ang mga ito ay nabuo ng mga pagkabalisa, pag-asa, at mga pagkadismaya ng mga taong naghahangad ng kalayaan. Ang bigat ng mga inaasahang iyon na sinamahan ng likas na mga pagkalabo ng mensahe ni Jesus at ang mga kasalimuotan ng mga propesiya ng Mesiyas ay maring madaling humantong kay Judas sa isang landas ng trahedyang maling kalkulasyon. Isa lang ang psikolohikal na epekto kay Judas. Isipin ang panloob na tunggalin na dapat niyang tinis, nakikipagbuno sa kanyang pananampalataya kay Jesus, ang kanyang katapatan sa kanyang layunin at ang nakakadurog na bigat ng kanyang nakikitang responsibilidad. Inilalarawan ng mga ebanghelyo ang isang taong pinahirapan ng pagkakasala, sa huli ay hinimok sa kawalan ng pag-asa at pagpapakamatay. Ang paglalarawang ito ay nagmumungkahi ng isang malalim na pagbagsak ni psikolohikal, isang pagbagsak sa ilalim ng napakalaking presyo ng kanyang mga kilos at ang mga nito. Ang tradisyonal na salaysay ay madalas na hindi binibigyang pansin ang aspetong ito, sa halip ay nakatuon sa mismong kilos ng pagtataksil, nang hindi lubos na sinusuri ang panloob na kaguluhan na nauna at sumunod dito. Ang kawalan ng detalyadong psikolohikal na pananaw sa mga ebanghelyo ay nag-iwan ng espasyo para sa haka-haka, para sa paggalugad ng mga alternatibong interpretasyon ng mga motibasyon ni Judas. Pinag-udyok ang basiya ng personal na ambisyon ng isang pagnanawis para sa kapangyarihan o kayamanan, habang umiral ang mga posibilidad na ito, ang mga ito ay hindi sapat upang ipaliwanag ang lalim at kasalimuotang ng kanyang mga kilos. Ang isang mas nakakahimok na paliwanag ay maaring namamalagi sa interseksyon ng kanyang malalim na paniniwala sa relihiyon, ang kanyang mga paniniwala sa politika, at ang napakalaking psikolohikal na stress na kanyang tinis sa harap ng matinding kawalan ng katiyakan. Ang psikolohikal na lalim ng kuwento ni Judas ay nananatiling higit na hindi pa nasisiyasat na nag-alok ng matabang lupa para sa karagdagang pagsisiyasat at interpretasyon na lumalampas sa simpleng mga konsepto. Ang mabuti at masama sa isang mas malalim na pag-unawa sa pagkukulang ng tao at ang mga malagim na bunga ng maling sigasik. Sa makatuwid, ang kanyang kuwento ay lumalampas sa isang simpleng salaysay sa kasaysayan na nagiging isang walang hanggang paggalugad ng pananampalataya, pag-alailangan at ang nagtatagal na kapangyarihan ng pagkakamalintaw. Ang masalimuot na pananaw na ito kay Judas ay nag-udyok sa atin na suri ng mga malawak na konteksto ng Judea noong unang siglo. Ang pananakop ng Roma ay isang malupit na katotohanan na sinasakal ang mga mitiin ng mga Hudyo para sa pagpapasya sa sarili. Ang mga Zelots, isang matinding nasyonalistang kilusan, ay nagtaguyod para sa armadong paghihimagsik laban sa pamamahala ng Roma, habang ang mga sahe ni Jesus ay hindi hayag na revolusyonaryo sa parehong parang tulad ng mga Zelots. Ito ay tumugon sa malalim na paghahangad para sa kalayaan sa gitna ng populasyon ng mga Hudyo. Si Judas, posibleng nakikiramay sa mga mitiin ng Zelot, ay maring mali ang interpretasyon ng mga turo ni Jesus sa pamamagitan ng lente na ito. Maring naniniwala siya na si Jesus sa kabila ng tila mapayapa niyang pag-ugali, ay palihim na nagpaplano ng isang marahas na pag-aalsa, isang paghihimagsik ng Mesiyas upang patalsikin ng mga Romano.
Ang maling interpretasyong ito na pinag-udyo ka ng pagkalabo ng mga pahayag ni Jesus tungkol sa kaharian ng mga Diyos at ang mga propesya na nakapalibot sa Mesiyas ay maaaring humantong kay Judas na maniwala ng kanyang kilos ng pagtataksil ay isang kinakailangang katalista para sa nakatagong rebolusyong ito. Isipin ang persyor na kinaharap ni Judas, malamang na siya ay bahagi ng panloob na bilog ni Jesus, nasaksihan ang kanyang mga himala at narinig ang kanyang mga turo ng personal. Gayunpaman nakita rin niya ang lumalaking banta na ibinabanta ng mga autoridad ng Roma. Ang pag-aresto at pagpapakusakos kay Jesus mula sa pananan ni Judas ay maaaring hindi isang pagkatalo kundi isang kislap. Maaaring naniniwala siya ng kamatayan ni Jesus, isang uri ng pagkamatay bilang martir, ay magudyok sa mga tao na kumilos, na magudyok sa matagal ng inaasahang paghihimagsik. Hindi ito pang sabihin na ninanais ni Judas ang kamatayan ni Jesus para sa kapakanan nito, ngunit sa halip na maaaring siya ay nagkamali ng pagkalkula sa magabongga ng kanyang mga kilos, na nakikitang mga ito bilang isang kinakailangang kasama sa pagtugis ni isang mas dakilang kabutihan, ang kalayan ng kanyang bayan. Ang paglalarawan ng mga ebanghelyo sa pagsisisi ni Judas ay nagbibigay din sa mga takapipinsalangbong ng kanyang maling pakatol. Ang kanyang kawalan ng pag-asa ay hindi lamang personal na pagkakasala. Ito ay ang nakakadurog na bigat ng isang nabigong revolusyon, isang sirang pangarap ng pambansang kalayaan, maring naisip na ang isang matagumpay na pag-asa, isang panahon Mesiyas na pinagsimula ng sakripisyo ni Jesus. Sa halip na saksihan niya ang malupit na pagsugpo sa anumang umusbong na paghihimagsik, ang pagpapahinto ng isang kilusang kanyang pinaniniwalaan, at ang nakakadurog na pagkadismaya ng mga taong naiwan na walang pag-asa, ang kanyang pagpapakamatay, kung gayon ay hindi lamang isang kilos ng pagpapakamatay sa sarili, kundi isang desperadong huling kilos na ipinanganak mula sa mga abo ng isang nasirang pangitain. Hindi binabawasan ang perspektibong ito ang kasalanan ni Judas. Ang kanyang mga ginawa ay nagdulot ng walang hanggang sakit at paghihirap. Kayumpaman, sa pag-aral sa kasaysayan, politika, at psikolohikal na dimensyon ng kanyang kuwento, maaari tayong lumampas sa simpleng pag-atol sa moral. Magsisimula tayong maunawan si Judas hindi lamang bilang isang traidor, kundi bilang isang komplikadong persona na nahuli sa gitnang magulong panahon, isang taong ginagabayan ng pananampalataya, paniniwala, at marahil isang trahedyang maling pagkaunawa ng responsibilidad. Ang kanyang panloob na tunggalian, ang kanyang pakikibaka sa pananampalataya at pag-aulinlangan, ang kanyang maling interpretasyon ng mga pangyayari, at ang kanyang sugdulang pag-asa, lahat ay nagpinta ng mas detalyado at trahedyang makataong larawan kaysa sa simpleng karikatura na madalas na ipinakikita. Kaya't ang kuwento ni Judas ay nag-aunyaya sa atin na harapin ang mga komplikasyon ng motibasyon ng tao, ang di mahuhulaan ng mga bongga ng mga aksyon na hinihimok kahit ng pinakataimtim na paniniwala, at ang laging naroon na potensyal para sa maling kalkulasyon at trahedya sa paghahangad ng tila matuwid na mga layunin. Ang bigat ng kasaysayan, ang presyon ng inaasahan, at ang likas na pagiging malabo ng pananampalataya ay nag-amag sa isang salaysay na mas mayaman at mas nakakabahala kaysa sa isang simpleng kuwento ng mabuti laban sa masama. Ang kanyang kuwento ay nagsisilbing isang babala, isang paalala sa kahinaan ng pag-asa, ang potensyal para sa maling interpretasyon at ang nakapipinsalang mga bungga ng mga aksyon na isinagawa sa loob ng isang komplikadong web ng politikal at relihiyosong kaguluhan. Isa lang na lang ang sosyo-politikal na klima ng Judea sa ilalim ng pananakop ng Roma. Ang umusbong na sama ng loob ang patuloy na banta ng karahasan. Ang mabigat na pasanin ng paninilang mga ito ay hindi mga abstract na konsepto, kundi ang mga malupit na katotohanan ng pangaraw-araw na buhay para kay Judas at sa kanyang mga kapanahon. Ang inaasahan sa isang messianic figure, isang tagapagpalaya na magtatapon sa pamatok ng Roma at ibabalik ang soberanya ng Israel, ay hindi lamang isang relihiyosong paniniwala. Ito ay isang malalim na nakaugat na pag-asa, isang makapangyarihang aspirasyong pampolitika. Sa kontekstong ito, ang mga turo ni Jesus habang malalim na espiritual ay nagtataglay din ng makapangyarihang mga implikasyon sa politika.
ang kanyang paghamon sa itinatag na mga awtoridad, ang kanyang pagtataguyod para sa mga mahihirap at marginalized, ang kanyang lumalaking katanyagan, lahat ng ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang mga kilos o pagsuway laban sa mga mananakop na Romano. Si Judas, na nababat sa kapaligiran na ito, ay maaaring nakita ang ministeryo ni Jesus hindi lamang bilang isang espiritual na pagising, kundi bilang isang katalista para sa revolusyon. Maaring naniniwala siya na si Jesus ay nagtataglay ng kapangyarihan, karisma, at banal na suporta upang pag-isahin ang magkakaibang mga paksyon sa loob ng Judea at mangguna sa isang matagumpay na paghihimagsik. Ang pagtataksil mula sa perspektibong ito ay hindi isang kalkulado na kilos ng pagtataksil na hinihimok ng kasakiman, kundi isang desperadong pagsusugal, isang mataas na panganib na pagtatangka upang pilitin ang kamay ni Jesus upang pukawin ang mismong paghaharap na pinaniniwalan ni Judas na kinakailangan upang mag-apoy sa revolusyon. Maaring mali ang kanyang pag-atol sa mga intensyon ni Jesus na naniniwala na si Jesus, sa kabilang kanyang di marahas na retorika, ay palihim na nagtataglay ng mga ambisyon sa revolusyon at naghihintay lamang ng tamang panahon. Ang pag-aresto, kung gayon, ay hindi isang pagtataksil, kundi isang maling pagtatangka upang mapukaw ang inihulang tunggalian. Isipin ang panloob na pagkikibaka ni Judas, na punit sa pagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus, ang kanyang katapatan sa kanyang mga tao, at ang kanyang lumalaking pagkadismaya sa tila pasibong diskarte ni Jesus. Maaring nadama niya ang napakalaking presyo ng responsibilidad. Maaring naniniwala siya na siya ay kumikilos para sa ikabubuti ng kanyang mga tao, kahit na nangangahulugan ito ng paggawaing mga drastikong hakbang. Ang bigat ng desisyong iyon, ang nakakapagod na panloob na debate, ang desperadong pag-asa para sa isang positibong kinalabasan, ang mga ito ay bihirang isalang-alang sa simpleng paglalarawan kay Judas bilang isang ganap na masasamang persona. Ang kanyang mga aksyon ay hindi hinihimok ng sama ni loob, kundi ng isang komplikadong pagsasama ng pananampalataya, paniniwalang pampolitika, at isang malalim na pakiramdam ng kagyat na pangangailangan. Gayunpaman, ang mga bungang kanyang mga aksyon ay mas nakapipinsala kaysa sa kanyang inaasahan. Ang tugon ng Roma sa pag-aresto at pagpapapatay kay Jesus ay mabilis at malupit, na dinurog ang anumang umuusbong na pag-asa sa paghihimagsik. Ang kilusan ay natahimik, ang pangarap ay nabasag. Ang bigat ng pagkabigong ito ang pagsasakatuparan na ang kanyang desperadong pagsusugol ay nagkaroon ng nakapipinsalang epekto ay hindi matitis. Ang kanyang pagsisisi ay hindi lamang kasalanan, ito ay ang mabigat na pasaning ng kolektibong responsibilidad para sa isang nabigong revolusyon, isang sirang pangako sa kanyang mga tao, at ang pagkawalan isang pag-asa na nagpanatili sa kanila sa loob ng maraming siglo. Ang pagpapakamatay na tinitingnan sa perspektibong ito ay hindi isang kilos ng pagkamuhi sa sarili, kundi isang desperado huling kilos ng pagbabayad sala para sa isang trahedyang may depektong pagtatangka upang palayan ang kanyang mga tao. Ang katahimikan kasunod ng pagpapako sa krus ay hindi lamang ang kawalan ng tunog, kundi ang nakakabinging katahimikan ng isang sirang pangarap. Ang kawalan ng ipinangakong revolusyon ay isang mas malaking trahedya kaysa sa pagkamatay ng isang tao lamang. Isalang-alang ang kontekstong pangakasaysayan. Ang Judea noong unang siglo ay isang tambag ng pulbura, kumukulo sa samang loob laban sa pananakop ng Roma, ang mapangating pagbubuwis, ang patuloy na banta ng karahasan, ang kahiyan ng pamumuhay sa ilalim ng panlabas na pamamahala. Ang mga ito ay hindi mga abstract na konsepto, kundi mga pangarawara na katotohanan para sa mga mamamayang Hudyo. Ang iba ng gapaksyon, ang mga zealots, ang mga pariseo, ang mga saduseo, lahat ay may kanya-kanyang adyenda at estratehiya sa pakikitungo sa Roma. Gunit ang isang karaniwang sinulid ang dumadaan sa kanila, lahat ang paghahangat para sa kalayan. Si Judas, na lubos na nakabaon sa kapaligiran na ito, ay maring nakita ang mga himala ni Jesus hindi lamang bilang banal na interbensyon, kundi bilang mga demonstrasyon ng kapangyarihan na maring magamit para sa mga layuning pampulitika. Ang pagpapagaling sa mga may sakit,
ang pagpapakain sa maraming tao. Ang mga gawain nito ay hindi lamang mga kilos ng awa. Ang mga ito ay mga pagpapakita ng autoridad, patunay ni isang leader na may kakayahang magbigay para sa kanyang mga tao sa isang paraan na hindi nagawa ng Roma. Isipin ang mga pag-uusap na maaring naganap kay Judas at sa kanyang mga kapwa-revolusyonaryo, ang mga tahimik na debate sa madilim na mga silid, ang mga binubulong na plano para sa isang kinabukasan na walang paniniilang Roma. Ibinahagi ba niya ang kanyang lumalaking paniniwala na si Jesus ang Mesiyas, hindi lamang sa espiritual na kahulugan, kundi bilang isang pampulitikang tagapagpalaya? Sinubukan ba niyang hikayatin si Jesus na yakapin ang isang masayag na revolusyonaryong paninindigan upang hayag na hamunin ng autoridad ng Roma? Ang mga ebanghelyo ay nagbibigay lamang ng mga sulyap sa mundong ito. Ngunit maisip natin ang tensyon ng pagkabigo, ang pag-asa at ang lumalaking kawalan ng pag-asa na dapat na nagudyok sa mga aksyon ni Judas. Ang katahimikan na pumapalibot sa mga intensyon ni Jesus ay nagiging isang mahalagang elemento sa interpretasyong ito. Sadyang malabo ba si Jesus naglalarong isang mahabang laro o siya ba itunay na nakatuon sa isang landas ng di marahas na paglaban na itinuring ni Judas na lubos na hindi sapat? Ang huling hapunan, na madalas na inilalarawan bilang isang malungkot na pamamalam, hoy maring muling balangkasin bilang isang tensyonadong pulong pampulitika, isang huling pagtatangka upang baguhin ang landas ni Jesus. Ang pagtataksil ni Judas sa kontekstong ito ay nagiging isang desperadong kilos ng pampulitikang manyobra, isang kalkuladong panganib upang pilitin ang isang paghaharap upang magapoy sa paghihimagsik na pinaniniwalaan niyang hindi maiwasan. Ito ay hindi isang pagtataksil kay Jesus bilang isang tao, kundi isang desperadong pagtatangka upang pilitin ang kamay ni Jesus bilang isang potensyal na revolusyonaryong leader. Ang halik kung gayon ay hindi isang simbolong pagtataksil kundi isang nakakod na senyales, isang desperadong pagtatangka upang simulan ang isang prearranged na plano, isang senyales na hindi naunawan o hindi pinansin sa kasunod na kaguluhan. Ang pag-aresto, malayo sa pagiging isang palihim na kilos, ay maring isang prearranged na pangyayari, isang kalkuladong panganib na dinisenyo upang magudyok ng isang mas maliking tunggalian. Ang pag-asa ni Judas, kahit na mali, ay ang kasunod na kaguluhan, ay magbibigay ng pagkakataon para sa isang malawakang pag-alesa. Ang mga Romano, na hindi handa para sa isang napakalawak na paghihimagsik, ay mapipilitang umatras. Ang pangarap ay mapanggahas, halos mapanggahas, gayunpaman ito ay nagmula sa isang malalim na pagmamahal sa kanyang mga tao at isang desperadong pag-asa para sa kanilang kalayaan. Ang trahedyang ironya ay nakasalali sa katotohanan na ang kanyang plano na ipinanganag mula sa marangal na intensyon ay humantong sa eksaktong kabalitaran na kinalabasan. Isalang-alang ang kontekstong pangkasaysayan, ang mga Palestino sa ilalim ng pamamahala ng Roma ay namuhay sa isang patuloy na estado ng umuusbong na sama ng loob. Ang pagbubuwis ay mapangapi, ang kanilang mga relihiyosong gawain ay madalas na pinipigilan, ang kanilang mismong pagkakakilanlan ay nanganganimis ang deyuhang kapangyarihan. Para sa marami, ang armadong paghihimagsik ang tanging maisip na tugon. Ang mga grupo tulad ng mga zealots ay hayag na nagtaguyod para sa marahas na pagtatapon ng pamamahala ng Roma na nakikibahagi sa gerilya at mga pagpatay. Si Judas na lubos na nakabaon sa kapaligiran na ito ay maaring nakita ang mga himala ni Jesus hindi lamang bilang banal na pagpapakita kundi bilang makapangyarihang mga simbolo ng potensyal na lakas militar, katibayan ng isang leader na maaring magudyok sa mga tao na kumilos. Ang pagpapakain sa 5,000, halimbawa, ay hindi lamang isang kilos-inawa. Ito ay isang makapangyarihang demonstrasyon ng husay sa logistik, ang kakayahang magbigay para sa isang malaking populasyon, isang kritikal na kasanayan para sa anumang umaasam na lidering isang paghihimagsik. Ang pagpapagaling sa mga may sakit sa katulad na paraan ay maaring bigyang kahulugan bilang pagpapakita ng isang lider na may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa pag-asa at pagtitiis, mahahalagang sangkap para sa isang matagumpay na pag-aalsa. Isipin ang mga pag-usap sa pagitan ni Judas at ng kanyang mga kasamahan. Maari niyang pakainin ng libo-libo, maari niyang pagalingin ang libo-libo, maari niyang pagalingin ang mga may sakit,
Maari niyang bigyan ng inspirasyon ng pananampalataya. Siya ang isa na maaring magdala sa atin sa tagumpay. Ang katahimikan na pumapalibot sa paninindigan ni Jesus sa politika ay nagiging mas mahalaga. Naglalaro ba si Jesus ng isang mapanganib na laro ng kalkuladong pagiging malabo? Sinusubok ang tubig, naghihintay para sa tamang sandali upang ipakita ang kanyang tunay na intensyon. O siya ba ay tunay na nakatuon sa isang landas ng di marahas na paglaban? Isang estratehiya na itinuring ni Judas na lubos na hindi sapat sa harap ng kalupitan ng Roma. Ang pagiging malabo na ito, ang malalim na katahimikan na ito ay nagiging matabang lupa para sa desperadong pagsusugal ni Judas. Ang huling hapunan, kung gayon ay nakakakuha ng isang bagong kahulugan, hindi lamang ito isang malungkot na pamamalam kundi isang tensyonado, mataas na panganib na pulong pampulitika, isang desperadong pagtatangka upang pilitin ang kamay ni Jesus upang itulak siya patungo sa hayag na paghihimagsik na pinaniniwalaan ni Judas na mahalaga para sa kaligtasan ng kanyang mga tao. Ang pagtataksil, kung titingnan sa ganitong anggulo, ay hindi isang gawaing pagkakanulo, kundi isang maniobrang nakamali ng trahedya. Ang halik, malayo sa pagiging tandang pagtataksil, ay maring isang napagkasunduang senyalis, isang desperadong pagtatangka upang simulan ang isang plano, isang mensaheng may kodigo na nawala sa kasunod na kaguluhan. Ang pag-aresto mismo ay maring isang kalkuladong panganib, isang napagkasunduang pangyayari na dinisenyo upang magudyok ng isang mas malaking tunggalian. Si Judas, marahil naniniwalang may tahimik na pagsang-ayon si Jesus, ay inaasahan na ang pagtugon ng mga Romano ay magudyok ng isang malawakang paghihimagsik. Ang mga Romano, na hindi handa sa isang biglang pag-aalsa, ay mapipilitang umatras na mag-iwan ng daan para sa isang bagong malayang Judea. Isang pagsusugal ito, isang mapanganib at mapanggahas na plano na isinilang mula sa isang desperadong pagmamahal sa kanyang bayan at isang malalim na paniniwala sa kanilang kakayahang magpalaya. Ang kakilakilabot na ironiya ay ang kanyang marangal na intensyon ay humantong sa eksaktong kabalitaran na resulta, isang nakapipigating pagkatalo na nagtatakda sa kapalaran ng umusbong na paghihimagsik at nagbago magpakailanman sa takbo ng kasaysayan. Ang katahimikan ni Jesus, ang kanyang matatag na pangako sa isang landas na nakita ni Judas na pasibo, ay nananatiling pangunahing trahedya ng muling interpretasyong ito. Ang bigat ng katahimikang ito, ang mga salitang hindi binitiwan, ang mga nawalang oportunidad, ay mabigat na nakabitin sa hangin, isang patuto sa mga kompleksidad ng pananampalataya, politika, at ang kakilakilabot ng mga bongga ng maling kalkulasyon. Ang pagtataksil ni Judas, kung gayon ay hindi isang simpleng gawain ng pagkakanulo, kundi isang may kamaliang pagtatangka sa rebolusyon, isang desperadong pagsusugal na isinilang mula sa pagmamahal at maling kalkulasyon. Ang katahimikan ni Jesus, ang kanyang mahiwagang landas, ay nananatiling mahalagang misteryo na patuloy na humuhubog sa ating pag-unawa sa mahalagang sandaling ito sa kasaysayan. Upang higit pang tuklasin ang interpretasyong ito, mag-subscribe sa aming channel para sa mas makabuluhang pagsusuri at ibahagi ang inyong mga salubin sa mga komento sa ibaba. Tuklasin natin ng sama-sama ang enigma ni Judas,